Hollywood TV. Ilang sandaling nakatitig lamang si Margie sa lalaking kaharap niya bago niya nagawang magsalita. Kung ganun, ikaw ang nakita ko noon sa Makati Med na nag-drive ng Tucson. Paniniguro niya. At si Zyboy, ang pasyente na nakasakay roon. Oo, tugon ng lalaking nagpakilalang Zyjan. Kadarating ko lang noon mula sa Chicago na maaksidente si Zyboy, tapos dumiretso kami noon sa airport para dalhin ang kapatid ko sa Chicago. Ang sabi ni Mami, lasing na lasing si Zyboy kaya ito na aksidente. Nagkaroon daw kayo ng pagtatalo. Prior to that, a car accident. Hindi na niya naiintindihan ang mga sinasabi nito dahil isa-isang bumalik sa isip niya ang mga pangyayari mula nung umalis si Zyboy hanggang sa bumalik ito. Iyon pala hindi naman ito ang totoong Zyboy. Kailangan niyang patigilin sa pagsasalita sa Zyjan dahil lalo nagpapagulo sa isip niya ang sunod-sunod na revelasyon nito. Pero bakit pinaniwala mo ko na ikaw si Zyboy? Dahil gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya na-aksidente. Patuloy nito. Kaya bumalik ako sa Pilipinas. Nang malaman ko ang ginawa mo ay wala akong ibang inisip kundi balikan ka at pabayarin ka sa sinapit ng kapatid ko. Gumuhit ang pait sa mukha niya at sinikap niyang makita nito iyon. Kahit natutuliro siya ay naramdaman niya ang paghihirap nito. Parang hindi nito gusto ang mga sinasabi. Sa tingin mo ba ay nakapaghiganti ka na? Tanong niya. Ganun na lang ang pagpipigil niyang mapaiyak. Pero traidor ang mga luha niya dahil sunod-sunod na pumatak ang mga iyon. Sabihin mo lang kung hindi pa sapat ang paghihirap ng kalooban ko ngayon dahil sa mga nalaman ko. Araw-araw kitang patutuloyin sa amin at hahayaan kitang makaganti hanggang sa maging ananos at amanos na tayo. No. Umiling-iling na sabi nito. Patawarin mo ako, Margie. Hindi kita dapat pinag-isipan ng ganoon. How cruel can I get? Tama na. Awat niya rito. Parang awa mo na. Pabayaan mo na muna ako. Tinatanong kung malaking utang na loob sa'yo na natagpuan mo ang mama ko. Pero nakikiusap ako sa'yo. Please, huwag ka na muna magpapakita sa akin. Ilang sandaling tinitigan muna niya ito bago sumagot. Kung iyan ang gusto mo, tila napipilitang sabi nito. Pero sana, hayaan mo muna akong humingi ng tawad for all the trouble my family has brought you. Hindi na siya sumagot. Bumaba na siya ng sasakyan at walang lingon-likod na pumasok sa bahay ni Manang Lupe. Nagkulong siya sa isang kwarto pagkatapos ibilin kay Manang Lupe ang mama niya. Nagdahilan siya na gusto niyang magpahinga. Nakadapa lang siya sa single bed at malayang umiiyak. Pinagsisisihan niya na hindi man lang niya hiniyaang makapagpaliwanag sa kanya si Zyboy noon. Kung sinasabi ni Zyjan na ito ang black sheep ng pamilya, maaring ito ang ama ng anak ni Myrna at hindi si Zyboy. Posible yun dahil iginalang ni Zyboy ang pagkababae niya. Nanariwa din sa alaala niya ang pagtatalo nila ni Zyboy bago ito na aksidente. It was kept secret dahil naging kahihiyan siya ng pamilya. Pero ngayong babalik na siya sa Pilipinas, he will no longer be a secret. Naalala niyang sabi ni Zyboy. Marahil si Zyjan ang tinutukoy nito noon at hindi ang anak ni Myrna. Magkaibang taong tinutukoy nila kaya hindi sila nagkaunawaan. Mukhang ang walang kaalam-alam noon si Zyboy tungkol sa bata. Napagkamalan lamang niya na nagkukunwari itong walang alam. Lalong tumindi ang pagsisising na darama niya kung sana'y pinabayaan niyang makapagpaliwanag doon si Zyboy. Bumangon siya at inayos ang sarili. Naisip niyang hindi pa huli ang lahat. Iisa lang ospital na pinupuntahan nila ni Zyboy. Maari pa uli niyang makita ito roon. Nakabuo na siya ng plano. Kapag nakita ulit niya si Zyboy ay hindi na niya palalampasin ang pagkakataong kausapin ito. Hihingi siya ng tawad dito sa ginawa niyang pagtalikod dito. Hindi na niya hinihiling na magkabalikan pa sila dahil malaki na ang lamat sa kanilang relasyon. Tila mahirap pa uling ayusin iyon. Pero bigla siya natigilan nang maisip na paano kung si Zyboy na nga ang ama ng anak ni Myrna. Ibinalik ni Margie ang mama niya sa ospital. At sinama niya si Manang Lupe para sa may katulong siya. Hindi sapat para kay Mrs. Morante ang paglabas-labas ninyo once in a month.
Sabi niya sa kanya ng doktor. Oo, maganda yun. Pero kailangan idalhin mo siya sa mga lugar na memorable sa kanya. Kung ganyang lumipat pala kayo sa Laguna, dapat ipasyal mo rin siya sa paminsan-minsan sa dati niyong tirahan. Pwede mo rin siyang ipasyal sa Camp Aguinaldo kung saan sinabi mong madalas siyang isama ng papa mo noon. Nakaka-stress sa kanya na hindi pamilyar sa kanya mga lugar na pinupuntahan niyo. Ganun po ba? Sabi na lang niya sa kawalan ng masasabi. Marahil pa itong ipinaliwanag sa kanya pero hindi na niya gaano naintindihan ng mga iyon. Pagkatapos nito resitahan ng mama niya ay lumabas na sa klinik para magbayad sa cashier. Iniwan niya ang dalawa sa lobby para siya na lamang pumunta sa cashier. Pero hindi agad siya roon dumiretso. Dumaan muna siya sa klinikang pinapasukan ni Zyboy ng nagdaang araw. Binati siya ng isang nurse doon. Siguro hindi ang sekretaryo ng doktor doon. Good morning, ma'am. Magpapacheck up po ba kayo? Hindi. Tugon niya. Itatanong ko lang kung may schedule ngayon ng check-up si Zyboy. Montevillio. Naku, wala po eh. Once a week na lang po ang therapy niya ngayon kasi malaki na ang improvement niya. Kamag-anak niya po kayo? Nginitian niya ito. Kaibigan lang. Sige, maraming salamat. Lumabas na siya ng klinik at dumiretso sa cashier. Pagkatapos magbayad sa kahera ay naghapos-hap ng payphone. Sinubukan niyang i-dial ang numero ng telepono sa bahay ng mga Montevillio. Nagring iyon, kaya matyaga siyang naghintay ng sasagot. Hello? Napapitlag siya at halos mabitawan niya ang receiver. Hindi niya maintindihan kung sasagot o hindi dahil hindi niya alam kung si Zyboy or si Jason ang nasa kabilang linya. Hello? Hi, pwede ko bang makausap si Zyboy? Lakas loob na tanong niya. Margie? Ako nga. Si Zyboy na ba ito? Si Zyjan to. Kung gusto mo makausap si Zyboy, pwede siyang ihatid sa inyo. Hindi agad siya nakaimik. Hanggang maaari ay ayaw na sana niya magkaroon ng komunikasyon sa kahit sinong miyembro ng pamilya ng Montevillio kung mapapatotohanan niyang niloko siya noon ni Zyboy. Nakahanda naman siyang magpakumbaba kung nagkamali lang siya sa paghatol dito. Kung nagawang magtapat sa kanya ni Zyjan, ano kaya kung ito na lang ang tanongin niya tungkol sa gumugulo sa kanyang isip? Saka na lang siguro. May gusto lang sana akong itanong. Naisip kong nagtapat ka na rin lang sa tungkol sa kay Zyboy. Pwede bang lubos-lubusin mo na? Kung hindi ko siya makakausap ngayon, pwede bang ikaw na lang ang tanungin ko? Oo, sige. Ano yun? Nagkaanak ba si Zyboy sa ibang babae bago kami nagkaroon ng relasyon? Ilang segundo ang hinintay niya bago narinig ang pinakahihintay na sagot. Ano ka ba? Paano yun magagawa sa'yo ni Zyboy? Hindi yun kayang gawin ng kapatid ko. Kung ganun na ako ang ama ng batang yon, Margie. Ginamit ko ang pangalan ni Zyboy para paglaro ng damdamin ng mga babae. Pagkatapos na makuha ko ang gusto ko kay Myrna, tumakas na ako papunta sa Chicago. Hindi niya maintindihan kung bakit nadismaya siya sa sinabi nito. Hindi rin niya nakuha ang sagot kung bakit hiniling niyang sana ay si Zyboy na lang ang ama ng bata. Nanlulumong ibinaba ni Zyjan ng receiver ng telepono pagkatapos nila mag-usap ni Margie. Parang pagod na ibinagsak niya ang kanyang katawan sa couch. Ang pagtakpa ng kapatid sa ginawa nitong panloloko kay Margie ang tanging alam niyang paraan para makabawi siya sa ginawang panloloko sa kapatid at sa dalaga. Naisip kasi niyang wala namang relasyon ng mga ito nang mabuntis si Zyboy si Myrna. Isa pa ay tao lang si Zyboy na nagkakamali. Sa ginawa rin niyang iyon ay nangangahulugang ipinaubayan na niya si Margie sa kanyang kapatid. Bro, napapitlag siya. Palapit sa kanya si Zyboy pero hindi ito naka-wheelchair kundi walker. Halatang sinisikap nito makalapit ng mabilis sa kanya. Tumayo siya at alalay na sana niya ito pero sumenyas ito na maupo na uli siya. Hindi na nga ako nagpapaakay sa nurse eh. Tila pagkamamalaki nito. Malapit ka nang gumaling ng tuluyan, sabi niya at saka siya umiti. Pinaghahandaan mo na siguro ang pagkikita niyo ni Margie. Nakita mo na ba siya? Tumango siya. Bago pa lang tayo bumalik dito sa Pilipinas ay alam ko na kung nasan siya dahil ipinahanap ko siya. Pagtatapat niya, inaasahan na niyang mabibigla ito at magagalit sa kanya. Bakit mo ginawa yon?
Dahil gusto kong makabawi sa pamilya natin, sagot niya. Naisip kong hanapin si Margie para ipaghiganti ka sa sinapit mo. Siya may kagagawan kung bakit na-aksidente ka, hindi ba? Napilitan ng panlulumo ang pagkabigla nito. Umiling-iling ito. Wala siyang kasalanan sa nangyayari sa akin. Maaaring ang wala, pero siya ang... I was drunk, pero hindi ako ang bumangga. Ako ang binangga ng truck. Siya naman ang nabigla sa sinabi nito. Pero hindi yan ang sinabi sa akin ni Mommy na lumabas sa investigasyon. Ako ang nasa mismong aksidente. Kaya ako ang makapagsasabi ng totoong nangyari. Tumayo siya at tumayo sa tapat nito. Tapatin mo nga ako, bro. Ayaw ba ni Mommy kay Margie para sa'yo? Hindi sa ayaw niya kay Margie. Ayaw niya sa kahit sinong babaeng nakakarelasyon ko. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi mo napanagutan ng babaeng na anakan mo? Huli na para ma-realize niyang na ipagkanulo na siya ng kanyang dila. Hindi na niya mababawi ang sinabi niya. Titig na titig sa kanya si Zyboy at nakakunot pa ang noon nito. Pakiramdam niya ay sukol na siya at wala na siyang ibang may pagpipilian kundi magtapat sa kapatid. I'm sorry. Sambit niya. Napaupo uli siya sa couch at tinakpan ng mga palad ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Kanino mo nalaman yan? Hindi natuloy ang plano kong paghihiganti kay Margie dahil nalaman ko agad na kaya siya nakipaghiwalay sa iyo ay dahil sinaktan mo siya ng sobra-sobra. Nalaman pala niya nagkaanak ka sa ibang babae. Totoo ba yan, bro? Pinilit itong umupo. Inalalayan niya to. Kay Myrna? Nag-anak ako kay Myrna? Totoo ba? Paniniguro niya. Hindi niya malaman kung bakit may kakaibang kirot sa puso niya dahil pinagtakpan niya ito kay Margie tungkol sa bagay na iyon. Pero paano nangyaring hindi mo alam? Mula sa kung saan ay sumulpot ang kanilang ina, napansin niyang namumula mga mata nito. Mukhang kanina pa ito umiiyak. I'm so sorry to interrupt you, boys. Sabi nito, may kumislap sa mga luha sa mga mata nito. Kanina pa ako nakikinig sa usapan niyo at hindi na ako makatiis. Marami kayong taong mga tanong sa isa't isa, gayong nasa akin na lahat ng kasagutan. Ha? Tiningnan niya ito. What do you mean, Mom? Umupo ito sa tabi ni Zyboy at tinapik-tapik ang kamay ng kapatid niya na nakahawak sa walker. Pinuntahan ka rito noon ni Myrna. Simula nito. You were in a conference in Singapore during that time, pero hindi ko sinabi sa kanya na nandoon ka. May mahalagang bagay ron siyang sasabihin sa'yo. Good news daw, pero sinabi ko nasa Chicago ka at inaasikaso mo ang titirhan mo roon. Gulat na gulat siya. Noon niya sinabi na buntis siya at ikaw ang ama ang dinadala niya. Nagulat ako pero nagsinungaling pa rin ako. Kunwari sinabi mo sa akin na tinatapos mo ng lahat sa pagitan ninyo at may pakakasalan ka ng iba sa Amerika. Suminghot-singhot ang mami nila. Sa pagkabigla nila ay biglang tumayo si Zyboy at isinalya ang walker. Nakapaglalakad dito ng diretsyo hanggang sa corner table at isinalya ito doon. Paano mo nagawa yun, Mom? Nanunumbat na tanong nito. Kaya pala tinatawagan ko si Myrna noon pero hindi ko siya makontak. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ko na siya nakikita kahit kailan. Hindi ko na lamang nagkaanak na kami. Pinagsisisihan ko ang lahat, Zyboy. Mapagkumbabang sabi ng mami nila. Kaya nga pinagtapat ko na ito sa inyo ngayon. Hindi ko na kayang dalhin sa konsensya ko ang kasalanan na gawa ko. That's nonsense, Mom. Sabad niya. Ilang taon na ngayon ang bata. I mean, yung pamangkin ko. Bakit ngayon mo lang pinagsisisihan ang lahat? Sobrang dami nang nadamay at nasaktan. Lalo na ang inosenteng batang iyon. I'm gonna make it up to you, Zyboy. Sabi ng mom nila. Nakita ko sa mall noong isang araw ang iyong mag-ina. Naantig ang puso ko nang makita ko ang apo ko. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Humingi na ako ng tawad kay Myrna. Inalam ko na rin kung saan sila nakatira ngayon.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.